Sa video na ito ay ang tatalakayin naman natin ay ang Elohim ng sanlibutan na ito. Pero isang review o recap muna ang gawin natin batay sa mga natalakay na natin sa naunang mga videos. Lalo na sa mga nauna itong panoorin, o hindi pa napanood ang mga naunang videos upang mas maunawaan ninyo ang mga paksa sa video na ito. Panoorin nyo na lang po ang mga naunang videos pagkatapos ng video na ito para sa mas detalyadong paliwanag. Sa bahaging ito ng serye ay may mabubuo na tayo sa puzzle ng katotohanan. Mas malaking picture na ang makikita natin, at mas malinaw na. Muli, ang dahilan ng lahat ng kalituhan na ito at kung bakit hindi matanggap ang katotohanan na nakasaad sa Biblia, ay ang doktrina ng monotheism. Ito ang nagdudulot ng maling pananaw tungkol sa Elohim. Ito ang sanhi kung bakit hindi matanggap ng iba na maraming Elohim. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi matanggap ng mga Jews ang Messiah. Ang tunay na itinuturo ng Biblia ay ang tinatawag ngayon ng mga theologians na henotheism. Ang ibig sabihin ay ang pagsamba sa iisang Elohim mula sa maraming mga Elohim. Upang maunawaan ang bagay na yan, ay iminumungkahi ng channel na ito na panoorin ang serye nito na World of Elohim series mula umpisa. Hindi po ito opinyon ng inyong lingkod. Hindi ito opinyon ng tao. Ito po mismo ang katuruan ng Biblia. Ito rin ang itinuturo ng mga apostol ng Messiah. Isang patunay dito ay ang mababasa sa 1 Corinthians chapter 8, verses 5-6. Sinasabi dito ng mga apostol na bagamat may maraming mga Elohim at Adonim, sa langit at sa lupa, ay isa lang ang kanilang sinasamba na Elohim, hindi ba ganyan mismo ang henotheism? Kaya ito ay nauunawaan ng mga apostol. Ito ang pinaniniwalaan ng mga apostol ng Messiah. Ang totoo nga, kung babalikan natin, ay may mga anak ang Elohim. Sila ay tunay na Elohim din. Pero hindi sila dapat nasambahin. Ganun pa man, ay ginawa silang mga tagapamahala. Muli, ay balikan natin ang Deuteronomy 32, verse 8. Kung saan nasusulat at mababasa na ng hinati ng Elyon ang mga bansa ayon sa bilang ng mga anak ng Elohim. Ang Table of Nations ayon sa Genesis 10, ay binubuo ng 70 nations. Kaya ang Bene Elohim ay 70 sons din. Pinatunayan din ito ng archaeology. Gaya ng mga natuklasan sa Ugaritic texts. Sa nakaraan nating pagtalakay ay ipinakita natin ang mga ranks ng pinuno na itinalaga sa bawat bansa. May Sar Harishanim o Chief Prince at may Serim o Sar na ang ibig sabihin ay Prince. Kaya malinaw na may kaharian ng mga Elohim sa kalangitan. Ito dapat ang naghahari sa lupa. Ngayon ay talakayin na natin ang Elohim ng sanlibutang ito. Ganito ang sinasabi ni Apostol Shaul. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ay binulag daw ng Elohim ng sanlibutang ito ang isipan ng mga hindi sumasampalataya sa Messiah. Kaya meron pa din namamahala sa sanlibutang ito. Pero iba na sila kaysa sa mga nabanggit sa itaas. Narito naman ang NLT Bible translation ng parehong verse. Pansinin, siningitan ng pangalang Satan ng mga translators ng New Living Translation o NLT Bible ang nasabing talata sa Biblia, pero wala naman sa ibang translations. Isang halimbawa ng mga pandaraya sa atin ng mga translators at gustong paniwalaan natin ang isang Satan. Pero bukod dyan, ay patunay na naman ito ng monotheism na pag-iisip ng NLT translators, nag-aalala sila na baka isipin na ang Elohim ang God of this world na tinutukoy, dahil isa nga lang ang Elohim, kaya isiningit nila ang Satan, pero sa nakakaunawa ng henotheism ay hindi po sana isyo o concern ng bagay na ito.
May tinatawag din na Prince of this World. Mababasa yan sa John chapter 12, verse 31. Mayroong ding tinatawag na Evil One. Sinasabi din na ang sanlibutang ito ay hawak ng Evil One, gaya ng mababasa sa 1 John chapter 5, verse 19. Kaya malinaw na hawak pa rin nila ang sanlibutang ito. Hindi pa dumarating ang takdang panahon na kukunin ng Messiah ang lahat ng mga bansa, kaya pansamantala ay may mga Bene Elohim pa na namamahala sa sanlibutang ito. Nalalaman natin ito dahil sa tempter ng Messiah. Mababasa sa Luke chapter 4, verses 5-6, na dinala sa mataas na lugar ng Devil ang Messiah at ipinakita ang lahat ng kaharian sa buong mundo. At inialok niya sa Messiah na ibibigay niya ang lahat ng ito sa kanya, nang walang kahirap-hirap, sapagkat naibigay daw ang kapamahalaan sa kanya, kaya maaari niya ibigay din kung kanino niya gustong ibigay. Malinaw po dito mga kababayan na ang tinatawag nila na Devil, ang namamahala sa buong mundo. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng pamahalaan. Kaya malinaw din talaga na ang Devil ang may hawak at kapamahalaan sa sanlibutang ito. Ang tanong, saan mababasa sa Biblia na binigyan sila ng kapamahalaan sa mga bansa ng sanlibutang ito? Sino ang binigyan ng kapamahalaan sa lahat sa buong lupa? Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.